Sa simula ng pelikula ay makikita natin si Martha, isang may pagkasutil na babae na nakaupo sa kanyang apartment. Mukhang nag-e-enjoy siya habang mag-isa, ngunit sa sandaling yun, ang kanyang kasintahan ay pumasok sa silid na nakikipaghalikan sa ibang babae. Nang harapin siya ni Martha ay walang pagsisisi sa kanyang mukha, sa halip ay hiniling niya sa kanya na sumali sa isang tatluhan. Malinaw na tumanggi si Martha at nakipaghiwalay sa kanya sa oras din na yun. Gayunpaman, tinawag siya ng kanyang kasintahan na boring dahil sa hindi pagkakaroon ng anumang pakiramdam ng pakikipagsapalaran. Dahil dito ay mas lumala ang hindi na magandang mood ni Martha, kaya't binato niya ito sa ulo bago lumabas ng silid. Sa ibang lugar, makikilala natin ang isang hitman na si Mr. Wright na ang tunay na pangalan ay Francis. Siya ay isang dating ahente ng CIA at mersenaryo na may napakahusay na hanay ng mga kasanayan, na may kakayahang pumatay kahit na ang pinakamapanganib pa ng mga gangster. Sa kasalukuyan, pinuntahan niya ang isang babae at ipinaliwanag na siya ang hitman na inupahan niya para patayin ang kanyang asawa. Pagkatapos ay isinuot niya ang kanyang signature na pulang clown na ilong, at sinabi sa kanya na mali ang pumatay at binaril ang babae upang mamatay. Malalaman natin na madalas magsuot ng clown nose si Francis para maging komportable ang kanyang mga biktima bago mamatay. Bukod pa rito ay pinapatay niya ang mga kumukuha sa kanya dahil sa ganitong paraan ay mamamatay ang mga mastermind at mapapahinto nito ang paulit-ulit na pananakit sa iba. Habang tinatapos ni Francis ang kanyang trabaho sa loob ng hotel, sa labas ay may isang pangkat ng mga asasin ang naghahanda upang mailagay siya sa isang trap. Ang koponan ay pinamumunuan ni Hopper, isang hitman na dating nagtrabaho sa CIA kasama si Francis. Gayunpaman, pinili niyang manatili sa likod ng surveillance van, dahil alam niyang makakatakas si Francis sa mga hindi propesyonal na mamamatay tao. Gaya ng kanyang inaasahan ay isa-isang pinapatay ni Francis ang mga asasin gamit ang kanyang pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban, at hindi man lang siya pinagpapawisan habang ginagawa iyon. Pagkatapos ng insidente ay nakatanggap si Hopper ng isang tawag sa telepono mula sa kanyang boss na nag-uutos sa kanya na magpanggap bilang isang ahente ng FBI, at sumama sa isang lokal na detective ng pulisya na si Gus Patrick na itinalaga upang hulihin si Francis. Samantala, lumabas si Martha at ang kanyang kaibigan na si Sophie upang magsaya ngunit patuloy pa rin niyang naaalala ang kanyang kasintahan. Sinisisi niya ang sarili niya sa panloloko nito sa kanya, at sinusubukan naman siyang hikayatin ni Sophie na hindi ito totoo. Kinaumagahan ay dinala ni Sophie si Martha sa kanyang pinagtatrabahuhan, isang tindahan ng mga alagang hayop. Doon ay kinuha ng ating bida ang isang pusa sa kabila ng mga babala na ito ay mabangis. Gayunpaman, hindi nakinig si Martha kaya sa huli ay kinalmot ng pusa si Sophie. Pagkatapos ay pumasok si Martha sa isang convenience store bago umuwi, at nandoon din si Francis upang bumili ng mga gamit. Sa oras na iyon ay biglang bumangga si Martha sa isang istante dahilan para bumagsak ang isang tumpok ng contraceptives, ngunit si Francis gamit ang kanyang pambihirang kakayahan ay mabilis itong nasalo. Nang masaksihan nito, si Martha ay nabigla at na love at first sight, saglit silang nag-usap at nagustuhan rin ni Francis ang pagiging makulit niya. Pagkatapos ay inanyayahan niya siya sa isang date at ang dalawa ay nagtatapos sa paggugol ng ilang romantiko na oras na magkasama. Sa sumunod na eksena, nang matapat na binanggit ni Francis ang tungkol sa kanyang trabaho, iniisip ni Martha na isa lang itong biro dahil sa tingin niya ay sa mga pelikula lang umiiral ang ganitong trabaho. Maya-maya habang naglalakad ang dalawa sa isang parke, biglang napagtanto ni Francis na may hitman sa malapit. Tama ang intuisyon niya nang makakita tayo ng isang lalaking nakatutok ang sniper sa kanya. Sa kabutihang palad, ang ating bida ay mabilis na isinayaw si Martha at naiwasan ang lahat ng mga bala, nang hindi napapansin ni Martha na inaatake na pala sila. Pagkatapos ng engkwentro, ang dalawa ay nagpalipas ng gabi na magkasama sa lugar ni Martha. Kinaumagahan ay nag-iwan si Francis ng isang sulat para sa kanya, na humihiling sa kanya na ipagpatuloy ang kanilang date sa gabing iyon na ikinatuwa ni Martha. Habang nagluluto ng almusal, dumating si Sophie at nakipagkwentuhan sa kanya. Nag-aalinlangan siya sa bagong nitong kasintahan. Nang gabing iyon ay nagkita sina Francis at Martha sa isang bar. Doon ay nakita ni Francis si Espinosa na isa sa mga hitman na umalis kanina sa hotel. Sa oras na yun ay nagdahilan siya kay Martha at hinabol si Espinosa sa labas. Nang nasa labas na sila ng bar ay sinabi ni Francis sa hitman na wala siyang planong pumatay ng sinuman ngayon, ngunit ayaw tumigil ng lalaki at inihanda pa nito ang kanyang punyal para salakayin si Francis. Gaya ng dati ay naiiwasan ni Francis ang lahat ng mga pag-atake gamit ang kanyang mabilis na reflexes.
Pagkatapos, sa isang angkop na sandali ay pinatay niya ang hitman sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanyang lalamunan gamit ang parehong punyal. Samantala, ang dalawang magkapatid sa ama na sina Von at Richie Cardigan na nagmula sa isang magulong pamilya ay gustong utusan si Francis para patayin ang isang espesyal na target. Si Von na mas bata ay may ambisyon ngunit walang katalinuhan at talento. Ang magkapatid na lalaki ay palaging magkasalungat sa isa't isa at talagang gusto ni Von na mawala si Richie. Hinikayat ni Von ang isang lokal na gangster na tulungan siya na kausapin si Francis. Gusto niyang kunin ang lugar ng kanyang nakatatandang kapatid at pangasiwaan ang lokal na imperyo ng gangster. Ang kanya palang diskarte ay upahan ng isang hitman sa pamamagitan ni Richie, at mas magandang si Francis ang makuhang hitman dahil alam niya ang ugali nito na pinapatay ang sinuman na kumukuha sa kanya upang pumatay ng isang tao. Nang maglaon sa bahay, sinabi ni Martha na hindi man lang niya alam ang buong pangalan ni Francis kahit na ilang araw na silang nagde-date. Bilang tugon ay sinabi ng dating mersenaryo na ikinahihiya niya ang kanyang sariling pangalan, kaya hindi niya ito ibinabahagi kahit kanino. Iisa lang ang pangalan niya, at ito ay Francis. Habang patuloy na nag-uusap ang dalawa, nagtataka si Martha kung paano niya nasalo ang lahat ng contraceptive pills sa convenience store. Ipinakita ni Francis ang kanyang husay sa kutsilyo habang sinusubukan niyang makumbinsi si Martha na saluhin ito. Sa una ay nabigla ang babae ngunit nang mahuli niya ang kutsilyo ay nakaramdam siya ng tuwa. Isang hapon ay isinama ni Francis si Martha sa isang pagkikita bilang isang hitman. Ito ay dahil gusto niyang mapaniwala siya na isa siyang assassin. Nang maglaon habang naghihintay si Martha sa kotse, nakita niya si Francis na nakikipag-usap sa isang lalaki sa tulay. Gusto nang huli na pumatay siya ng ilang tao gayunpaman, hindi nagtagal ay isinuot ni Francis ang kanyang clown nose at casual na pinatay ang lalaki. Nang masaksihan nito ay nabigla si Martha at sa wakas ay napagtanto niya na ang kanyang bagong kasintahan ay hindi nagbibiro tungkol sa pagpatay ng mga tao. Naging balisa siya at hiniling na ihatid siya nito pauwi gayunpaman, lingid sa kanilang kaalaman ay isa sa mga tauhan ni Von ang nakabuntot sa kanila hanggang sa kanyang apartment. Matapos ihatid ni Francis si Martha sa bahay, umupo siya sa isang tabi dahil hindi pa rin siya makapaniwala. Pagkaraan ng ilang sandali, sina Hopper at Gus na nagpapanggap bilang mga ahente ng FBI ay dumating sa kanyang tahanan at kinausap siya na naglalarawan kay Francis bilang isang hitman na may konsensya. Sinabi din nila sa kanya na pinapatay ni Francis ang mga tao na nagpapatrabaho sa kanya dahil sinusunod niya ang kanyang moral na prinsipyo, ang pagpatay ay mali-maliban na lang kung karapat-dapat mamatay ang ilang tao. Pagkatapos ay binalaan ni Hopper si Martha na si Francis ay isang napakadelikadong individual. Samantala, nagpasya si Francis na bisitahin ang apartment ni Martha kung saan sinusubaybayan siya ni Hopper na naghihintay sa kanyang pagdating, ngunit bigla na lang siyang inatake ni Francis mula sa likod at kinaladkad sa loob. Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Martha na si Hopper ay hindi isang ahente ng FBI, hindi na sigurado si Martha kung sino ang dapat pagkatiwalaan, dahil parehong magkaiba ang mga sinabi nila sa kanya. Ngunit pagkatapos ng kaunting pag-iisip ay napagtanto niya na si Francis ay palaging tapat sa kanya. Kaya't sinamahan niya ito sa kwarto at nagsimula silang magsaya. Gayunpaman, ang kanilang masayang sandali ay nag-ambala nang ang isa sa mga kasama ni Hopper ay nag-anunsyo sa pamamagitan ng radyo na papasukin na nila si Francis. Naalarma dito ang ating bida at mabilis niyang sinubukan na umalis, ngunit sa sandaling iyon ay lumitaw ang ilang mga lalaki mula sa Cardigan Gang. Isa sa mga assassin na nagngangalang Steve ang sumurpresa kay Francis sa kanyang namumukod-tanging kasanayan sa pakikipaglaban. Siya ay tila isang sinanay rin na mersenaryo. Habang sinusubukan na ilabas si Martha ng ligtas, nakipaglaban si Francis sa isang grupo ng mga assassin. Sa isang punto ay inatake siya ng isang baseball bat, ngunit mabilis niyang nakuha ito mula sa assassin bago niya ito pinatumba. Tumalon pa siya sa hagdan at pinatumba din ng iba pang mga assassin, kasunod nito ay nagpatuloy siya upang patayin si Steve ngunit sa huling sandali ay huminto siya. Naalala niya kung paano niya ipinangako kay Martha na hindi na siya papatay ng sinuman mula ngayon, sa kasamaang palad, ang bahagyang pagkagambala ay nagbigay kay Steve ng sapat na oras upang siya ay barilin. Nagawang iwasan ito ni Francis gamit ang kanyang kamay at iniligtas si Martha, ngunit sa proseso ay nasugatan siya. Sa kabila ng lahat ng ito ay hindi niya pinatay si Steve na bihirang gawin ng isang sikat na hitman, si Steve mismo ay nabigla dahil hindi ito ang Francis na dati niyang kilala. Gayunpaman, lubos siyang nagpapasalamat sa kanya, na sinasabing hindi na siya makikialam sa kanila mula ngayon. Pagkatapos ay lumabas sina Francis at Martha, ngunit napapalibutan pa rin sila ng mas maraming assassin na dumarating.
Dumating din si Von at ang kanyang mga tauhan sa pinangyarihan na hinahanap si Francis. Ang mag-asawa ay inatake muli, kaya't sila ay nagtungo malapit sa isang tangke ng tubig. Upang mailigtas ang kanilang mga sarili, napilitan si Francis na bumaril at patayin ang isa sa mga asasin. Pagkatapos ay pinaglalaroan niya sila ng psikolohikal na panlilinlang, na sinasabi sa kanila na hindi sila makakabalik sa kanilang mga asawa at mga anak kung mamamatay sila ngayon. Sa kabutihang palad, gumagana ang panlilinlang habang ang mga asasin ay dahan-dahan na umatras at umalis sa lugar. Si Francis at Martha ay lumabas din, na sinalakay lamang ni Von. Gayunpaman, agad na sumuko si Von nang mapagtanto niyang wala siyang laban sa isang hitman na tulad ni Francis. Dumating sa lugar ang pasaway na si Steve at pinalo si Francis mula sa likod na nagpatumba sa kanya. Nagsisinungaling lang pala siya na hindi na siya makikialam kay Francis, dahil ang totoo ay nagtatrabaho siya kay Von at sa kanyang mga tauhan. Kasunod nito, kinidnap ni Von at Steve si Martha at nagbigay ng address kung saan sila mahahanap ni Francis. Habang tumatakas sila, nilabanan ni Francis si Hopper, na dumating kaagad pagkaalis ng mga mandurumog sa eksena. Ngunit sa lalong madaling panahon, siya mismo ay nakatakas ng hindi napapansin. Sa sumunod na eksena, dinala si Martha sa bahay ng magkakapatid na Cardigan, kung saan dumating din si Francis. Sa pagtatangkang takutin ng babae, tinutuya niya ito at sinampal ng ilang beses, ngunit nanatiling hindi natitinag si Martha. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Francis sa bahay, pinatay ang lahat ng mga asasin sa kanyang harapan. Nang makarating siya kay Von, mabilis na hinawakan ng huli si Martha at inutusan si Francis na patayin si Richie, na inihayag ang kanyang kataksilan sa kanyang kapatid. Gayunpaman, walang kahirap-hirap na iniligtas ni Francis si Martha at sinabing tapos na siya sa pagpatay. Pagkatapos ay nag-iwan siya ng baril sa pagitan ni Von at Richie, na sinasabing sila mismo ang dapat mag-ayos ng kanilang problema. Ilang segundo nang umalis si Francis sa silid, ang magkapatid ay tumalon sa nag-iisang baril. Saglit silang nag-agawan ng baril na sa huli ay nakuha ni Von, pagkatapos ay pinatay niya ang kanyang kapatid sa ama ng walang pagsisisi. Samantala, habang sinusubukan ni Francis na tumakas kasama si Martha, muli niyang nakatagpo si Hopper at nagsimulang makipaglaban sa kanya. Sa kabilang banda, nahuli ng isang hitman si Martha at pinagbantaan siyang papatayin. Ngunit laking gulat ng hitman, walang kahirap-hirap na tinalo siya nito, salamat sa pagsasanay na itinuro sa kanya ni Francis kanina. Pagkaraan ng ilang sandali, muling nagpakita ang matatag na si Von upang gumanti. Ngunit siya rin ay naging biktima ng pambihirang kakayahan ni Martha sa pakikipaglaban. Samantala, si Hopper ay nakakuha ng kalamangan sa laban at naghanda upang barilin si Francis. Ngunit sa sandaling yun, dumating si Steve mula sa likuran at pinatay siya. Mukhang nagbago na naman siya ng panig. Nagpapasalamat, sinabi sa kanya ni Francis na si Hopper ay nagkakahalaga ng $5 milyong, patay o buhay. Nang marinig ito, nagsimulang magdiwang si Steve habang magkahawak kamay ang dalawang hitman na nagmamahalan. Pinutol ang eksena 2 buwan ang nakalipas kung saan makikita natin ang mag-asawa na nabubuhay sa pinakamagandang bersyon ng kanilang buhay sa Vietnam. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!